Halina't tuklasin ang kwento ni Salome, ang babae na naging sentro sa isa sa pinakamatinding pangyayari sa Biblia. Ang pagkamatay ni Juan Bautista. Samahan kami at alamin ang kanyang buhay, ang mga desisyong nagkaroon ng malalim na epekto at ang aral na maaari nating matutunan mula sa kanyang kwento. Nakamit ko ang galak ng sanlibutan, ngunit nawala ang aking kaluluwa. Huwag palampasin ang kanyang buhay ng kapangyarihan, ambisyon at pananampalataya. Dito lang sa Babae Naman. Nang minsang magbibigay ako ng mensahe sa isang kaarawan, ay naisip kong maghanap ng magagamit na biblical text tungkol sa kaarawan. Alam niyo ba na may dalawang pagdiriwang ng kaarawan sa Biblia, subalit ang bawat pagdiriwang ng kaarawan ay nauuwi sa trahedya? Sa Genesis chapter 40 verse 20, ang kaarawan ni Paraon ay ipinagdiwang sa pamamagitan ng pagbabalik ng posisyon sa punong tagapagdala ng kopa at pagbitay sa punong panadero. Sa Mateo naman, Kabanatang 14, talatang 6 at sa Ebanghelyo ng Marcos, Kabanatang 6, talatang 21, ang kaarawan ni Haring Herodes Antipas ay humantong sa trahedya nang pinugutan ng ulo si Juan na tagapagbautismo. Ang dalawang pangyayari kaugnay sa kaarawan ay kadalasang ginagamit bilang batayan ng ilang mga Kristiyanong denominasyon upang iwasan ang pagdiriwang ng kaarawan. Naging negatibo ang konteksto ng kaarawan. Isa pa sa ginagamit na dahilan kung bakit iniiwasan ng mga ilang Kristiyano ang pagdiriwang ng kaarawan ay wala daw sa banal na kasulatan ang nagpapakita na ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay nagdiriwang ng kaarawan. Ito ay pasya ng mga nasabing Kristiyano. Choice nila yon. Ngayong gabi, sa Babae Naman, sa Bagong Tipan, tatalakayin natin ang isang babae na binanggit sa isang kaarawan. Siya si Salome, na itinuturong dahilan ng pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. Sino si Salome? At bakit sinasabing namatay si Juan na tagapagbautismo dahil sa kanya? Ang kwento ni Juan na tagapagbautismo at Salome ay nakapaloob sa dalawang ebanghelyo. Sa ebanghelyo ng Marcos, Kabanatang 6, talatang 21 hanggang 29, at sa ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 14, talatang 6 hanggang 11. Si Salome ay hindi pinangalanan sa dalawang ebanghelyo. Nilarawan siya sa Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 14, talatang 6 na anak na babae ni Herodias. Ganon din ang pagpapakilala sa kanya sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 6, talatang 22, bilang anak na babae ni Herodias. Wala sa alinman sa mga salaysay sa dalawang ebanghelyo ang nagbigay ng pangalan ng anak na babae ni Herodias. Ngunit pinunan ng mga mananalaysay sa paglaon ang impormasyong iyon. Sa kanyang aklat na pinamagatang Jewish Antiquities, isinulat ni Josephus, isang Jewish historian, na si Herodias
ay humiwalay sa kanyang asawa habang siya, yung unang asawa niya, ay buhay pa. At nagpakasal si Herodias kay Herodes, ang kapatid ng kanyang asawa sa panig ng ama. Sa aklat na Jewish Antiquities, pinaalam sa atin na Salome ang pangalan ng anak ni Herodias. Babanggitin ko na din sa inyo na hindi anak ni Herodias. Kay Herodes si Salome. Anak ni Herodias si Salome sa unang asawa niya si Felipe, na kapatid ni Herodes sa ama. Naging masalimuot ang buhay ni Salome dahil sa kanyang mga napangasawa. Binigay sa atin ni Josephus ang karagdagang impormasyon na si Salome ay nagpakasal kay Philip, ang kanyang tiyuhin, ngunit namatay si Philip nang hindi sila nagkaanak. Kaya pinakasalan ni Salome si Aristobulus, pinsan naman ni Salome. Si Salome at Aristobulus ay nagkaroon ng 3 anak na lalaki, sina Herodes, Agrippa at Aristobulus. Mali ang pagtingin natin o pagtingin ng karamihan sa atin kay Salome. Siya ay karaniwang pinaniniwalaang tuso at mapanlinlang dahil sinasabing naging mahalay ang kanyang pagsayaw noong kaarawan ni Herodes. Sa katunayan, napapanitilihing buhay ang masamang pagtingin sa kanyang pagsayaw sa mga sining, panitikan at opera. Tinitignan ng sayaw ni Salome na kilala bilang sayaw ng 7 beles or Dance of the 7 Veils, ay isang mapang-akit at mapanuksong pagtatanghal ng biblikal na prinsesa para sa kanyang tiyuhin at amahin na si Haring Herodes Antipas. Ang sayaw ay humantong sa kanyang paghingi sa ulo ni Juan Tagapagbautismo sa isang pinggan, isang kwentong sumikat sa sining, literatura gaya ng kay Oscar Wilde at opera gaya ng kay Richard Strauss. Bagamat maikli lang ang description nito sa Biblia, inilalarawan nito sa mga kalaunang interpretasyon bilang isang striptease na sumisimbolo sa pagnanasa, pagtatanggal ng belo, unveiling at kapahamakan. Kadalasan, inilalarawan nitong may kasamang akrobatikong galaw at pagtatanggal ng mga belo hanggang sa maiwan siyang nakatayo sa harap ni Herodes. Inihahayag ang kanyang tunay at nakasisindak na pagdanasa. Sa pamamagitan ng ating programang Babae Naman sa Bagong Tipan, nais kong mabigyan ang mga babae sa Bagong Tipan ng pagkakataong maiahon ang kanilang imahe o malinawan ang mga hindi matuwid na palagay natin sa kanila. Si Salome malamang nasa pagitan ng 12 at 15 taong gulang nang sumayaw siya para sa kanyang tiyuhin o amain na si Herodes, o mas kilala nating si Herodes Antipas. Nakuha ang kanyang edad sa mga kasaysayan na nasaliksik tungkol sa panahong yon. Iminumungkahi din sa Biblia na siya ay isang batang teenager noong panahong yun. Ang salitang Grego na ginamit upang ilarawan siya ay ang parehong ginamit para sa 12 taong gulang na anak ni babae ni Jairus sa banal na kasulatan. At naniniwala ang ilang scholar na hindi siya hihigit sa 14 na taong gulang. Kung tutuusin, halos kasing gulang niya si Maria nang formal na ipinagkasundong ikasal kay Jose. Wala akong nakikitang dahilan kung bakit nanaisin ni Salome mamatay si Juan na tagapagbautismo. Sa kabilang banda, pinahayag sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 6, talatang 17, na babasahin ko sa inyo ngayon, si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias.
Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes, bagamat ito ay asawa ng kapatid niyang si Felipe. Walang kinalaman si Salome sa pagkakulong ni Juan. At bakit gano'n na lamang ang galit ni Herodes kay Juan na tagapagbautismo? Pinagpatuloy sa Marcos, Kabanatang 6, talatang 18 hanggang 20 ang kwento. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodes ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Si Herodias, ina ni Salome, ang may matinding galit kay Juan na tagapagbautismo. Nakakita siya ng paraan kung paano niya mapapapatay si Juan. Sa Marcos, Kabanatang 6, talatang 21 hanggang 23, malalaman natin kung paano ginamit ni Herodias ang pagkakataong ibinigay sa kanyang anak na si Salome upang mapapatay niya si Juan. At dito sinabi sa Biblia, subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihingin. Hindi tuso si Salome nang tanungin siya ni Herodes kung anong gantimpala ang nais niya kapalit ng maganda niyang sayaw sa harap ni Herodes at kanyang mga panauhin. Tinanong niya ang kanyang ina kung anong kanyang dapat hilingin. Inosenteng tinanong ni Salome ang ina, ano po ang hihingin ko? Ito ay makikita natin sa talatang 24. Sinagot siya ni Herodes, ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Talatang 24 din ito. Masunuring anak si Salome sapagkat hindi nagdalawang salita ang kanyang ina. Pinahayag pa sa Marcos, Kabanatang 6, talatang 25. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan. Ikinalungkot ni Herodes ang hiniling ni Salome. Hindi ni Herodes ninais na patayin si Juan, subalit na ipagmalaki na niya sa harap ng kanyang mga panauhin. Na anuman ang kanyang hilingin ay bibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihingin sa talatang 23. Kaya si Juan ay namatay dahil sa paghihiganti ni Herodias at kayabangan ni Herodes. Ang pagtalakay natin ngayong gabi kay Salome ay isang pagsusuri sa kanyang karakter. Siya ay tignan nating biktima ng hindi maayos na sitwasyon ng kanyang pamilya. Ang ina ni Salome ay pumasok sa isang immoral na relasyon, incestuous na relasyon, at humihingi ng kamatayan ng mga bumabatikos sa kanya. Ang kanyang tiyuhin, amain, stepfather, si Herodes Antipas, ay may interes sa mga turo ni Juan Bautista o tagapagbautismo, ngunit hindi handang talikuran ang kanyang makasalanang pamumuhay. Naiipit si Salome sa pagitan
ng kagustuhan ng kanyang ina na patayin si Juan at ng pag-aatubili ng kanyang amain. Sa piging ni Herodes mula sa pagiging tagamasid, naging kasangkapan siya sa plano ng kanyang ina upang makamit ang nais nito, isang pawn sa masalimuot na drama ng pamilya. Ngayong gabi, alalahanin natin ang mga anak, mga dalagita, mga bata na ginagamit ng kanilang mga magulang upang makamit ang kanilang ninanais sa buhay. Ito'y mga batang biktima rin ng kanilang sariling pamilya. Tayong lahat ay manalangin. Dakilang Panginoong Diyos, naalala po namin ang mga babae, mga bata, sabi nga po ng mga vulnerable na mga tao na ngayon po ay ginagamit na kasangkapan ng kanilang pamilya upang sila ay mabuhay. Nananais namin, Panginoon, na makita ng simbahan ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga babae at mga batang ito upang ang simbahan ay kumilos upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Naway sa pamamagitan ng ginagawa namin dito sa babae naman ay maging gising at maging maalam ang mga nakikinig at mga nanonood sa amin upang sa kanilang sarili-sariling mga simbahan ay tumulong sila at kumilos sila upang makita at matulungan ang mga taong mga vulnerable, mga bata at mga babaeng vulnerable dahil ginagamit na kasangkapan sa loob ng kanilang pamilya. Sa namin muli itinataas ang aming mga concern, Panginoon, sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen at amen. We are women, our voice matters. We will speak, sing and shout. Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters. We will speak, sing and shout. Jesus calls all of us to lead. We are women, our voice matters. We will speak, sing and shout. Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters. We will speak, sing and shout. Jesus calls all of us to lead. We are women, our voice matters. We will speak, sing and shout. Jesus calls all of us, and we answer His call. We are women, our voice matters. We will speak, sing and shout. Jesus calls